Simula nung nawala si PRD, ewan ko, nag-party-party talaga yata yung mga pulis. So ito, yung nabulaga na hepe dyan sa Mandaluyong, kung saan dating mayor si Abalos at ang kanyang asawa at ngayon yung tatay niya. Baga silang tatlo lang ang nagpapalitan dyan. So ito, pakinggan natin itong balitan to. Sibak na sa pwesto ang hepe ng Mandaluyong Police matapos 2 beses nagpositibo sa drug test. Nakatutok si Oscar Oida. Muling nagpositibo sa confirmatory drug test si Police Colonel Cesar Herente. Muling. Ibig sabihin, pangalawa na to. Baka sa vitamins yan. Baka hindi naman drugs na ano yan. Baka naman yung iniinom niyang vitamins, yung Viagra. Minsan may mga ano yan eh. May mga kakaibang chemical yan eh. Yan ang kinumpirma sa GMA Integrated News ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo base umano sa inilabas na resulta ng PNP Forensics Group. Na-relieve sa pwesto si Herente bilang hepe ng Mandaluyong Police matapos magpositibo sa isinagawang random drug test ng NCRPO nitong August 24. Dahil meron na po tayong resulta ng confirmatory test, ay dinimulan na rin po yung featured investigation at nakausap na po natin yung investigating unit po ng BNP NCRPO. Alam mo, kakaiba no? Napansin mo? Bakit kaya itong general na to, in-expose nila yung muka, yung pangalan? Pero di ba nakita niyo yun, yung pulis sa estasyon na nagpakawala nung kriminal? Di walang pangalan. Nakikita mo? Di wala silang mga pangalan. Ay, magtataka ka. Ano kaya tong general na to? Pagalit kaya nila to? Siya po ay kakasuhan po ng conduct and becoming of a police officer for testing positive for drug test po. Natatandaan nyo, ang sabi ni Abalos, hindi namin kayo mapangalanan kaya pinagre-resign na lang namin lahat. Kasi hindi namin nga kayo mapangalanan. So yung mga general na alam nilang involved sa drugs, hindi nila mapangalanan. Magtataka ka, bakit ito si Kuya Hepe, bakit pinakita yung kanyang muka? Pinakita yung sinabi pa na positive siya again sa drugs. Ano kayang ginawa mo, Kuya, for you to deserve that? Ano kaya? Malalaman natin yan sa mga susunod na panahon. Doon yung sa random drug test namin yung doon sa headquarters sa HRPO. Pag nagkataon, posible daw tuluyang masibak sa pagkapulis si Herente bukod pa sa kasong kriminal na maaari rin umanong isampa laban sa kanya. Meron po siyang 15 days to challenge nga po itong result nga po ng confirmatory test. Then antayin po natin yan na... Hindi ba? Tinan mo ha. Medyo, ako lang I smell something fishy dito. Meron pa siyang 15 days to challenge yung result. So, ibig sabihin, for example, he challenged it and then naging negative yung result. And then, at the yung magiging katapusan nito is, negative talaga siya. Sinira nyo na yung reputasyon ng tao. Sinira nyo na yung pangalan ng tao. I mean, hindi pa naman pala tapos yung proseso. Bagamat nag-positive nga siya, pero may proseso pa palang mga susunod. Bakit in-expose nyo na? Samantalang, yung ibang mga police na involved di umano, sabi ni Abalos, involved daw sila sa drugs. Ilang yung sinasabi niya, ilang colonel at ilang mga general. Sabi pa nga niya mag-resign na lang kayo para maano nyo pa din. Ma-enjoy nyo pa din yung pension. Hindi namin kayo tatanggalan ng pension. Basta tatanggapin lang namin yung resignation nyo and then mananahimik na kayo. Hindi malalaman kung sino kayo. Hindi malalaman kung di ba sinasabi natin kung sino kasi yung iniisip nyo na narco generals at narco colonels, ilabas nyo na yung pangalan. Para talagang magkaalaman kasi si PRRD, pinangalanan niya yun, 5 narco generals eh. Di ba? Tapos ito, meron pa palang susunod na proseso, magtataka ka. Bakit? Bakit ni-reveal nila yung pagkakakilanlan?
i-challenge po niya yung result itong confirmatory test. But since we already have the findings of the confirmatory test, this will be the basis para nga po gumulong na nga po itong pre-charge investigation. Sa ngayon, under restrictive custody na umano ng NCRPO si Colonel Herente. Sinubukan kunan ng GMA Integrated News ng pahayag si Herente, ngunit wala pa itong tugon. Kamakailan, naibalita pa ng GMA Integrated News si Colonel Herente ng pangunahan ng isang buy-bust operation sa isang bahay sa Mandaluyong na may taniman ng marijuana sa loob. Ayon sa hepe ng Eastern Police District na nakakasakop sa Mandaluyong Police, tuloy-tuloy daw ang isasagawa nilang mandatory random test upang masiguro ang disiplina. Kaya naman pala, nang raid pala ng ng plantasyon ng droga eh. Integridad sa kanilang hanay. Para sa GMA Integrated News, Oscar. Ayan, palakpakan. So, police na naman. Let's say na malinis yung hangarin nila ngayon to expose this person even if hindi pa naman pala final yung decision. Kumbaga, initially, nag-positive siya and meron pa pala siyang chance. Pero nilabas na nila yung kanyang pagkakakilanlan. I wonder why. Hindi ba sabi ko sa inyo dito, kahit naman papaano, ano naman tayo, objective naman tayo, yung mga ganitong pagkakataon, somewhat, maiisip mo na, teka, may irregularity. Na tayo, pag nag-live tayo, yung mga nilalive naman natin noong nakaraan, naaalala pa naman natin na hindi nga sila naglalabas ng mga pangalan, initials, or whatever. Pero dito kay Manong, bakit nilabas talaga nila? So, it's either banas na banas talaga sila dito o pinigsalalamunan nila to. Ayun, anyways. Baka nga, tinikman lang niya kung positive nga yan, drugs nga yan. Baka hindi naman niya in-enjoy. Di ba uso yun, di ba sa pelikula, may nakita na pulbos, di ba? Tapos sinasaksak lang yun ng kutsilyo, tapos dinidilaan. Positive, di ba? Ganun sa pelikula. O di ibig sabihin, magpa-positive talaga yan. But anyways, nakakahiya ito dahil sa baluarte pa ito nung DILG secretary, which is Mandaluyong, nasa baluarte niyan.